PAGCOR. Info sa ex-PNP chief sa Pogo, Payola, dapat beneripika muna bago inihayag, sabi ni De La Rosa. Yan po'y binasa lamang po natin dito sa title po ng UNTV News Report. Usapan po natin itong usapin po patungkol dito. Ay marami-rami nga po itong mga nakakalipas na mga panahon ay bumabanat po kay Bato. Senador Bato de la Rosa na ang alam ko po ay siya nga po ay nakalipas, siya rin ay isa pong ex-PNP chief, no? Disclaimer lang mga tol, kung ano man mga pag-uusapan po natin dito, titignan lang po natin kung ano po yung nakalagay mismo dito sa mga pahayagan. O sige, sana po natin to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. Let's go! So yun nga mga tol, ang pag-uusapan po natin dito ay yung balita na sabi nga po dito sa caption ay naniniwala si dating PNP chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa na dapat ay hindi muna inihayag ng opisyal ng PAGCOR ang intelligence information hinggil sa dating PNP chief na tumatanggap umano ng payola sa Pogo. Ayon kay De La Rosa, dapat ay beneripika muna ito at diretsahang pinangalanan para huwag madamay ang ibang dating PNP chief sa issue. So ayan, bago po tayo magbigay ng mga opinion, bago po natin pag-usapan talaga ito ay i-play po natin syempre yung balita, no? Sure, ano ang plano ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng pahayag na inilabas ni retired General Villanueva na payola sa dating Chief PNP? Monica, sisingilin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa susunod na pagdinig ng Senado si retired General Raul Villanueva sa hindi kumpirmadong pahayag nito na inilabas sa Senate hearing kahapon. Ito ay matapos isiwalat ng dating general at ngayon ay Senior Vice President ng Service or Security and Monitoring Cluster ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na buwanang or umano'y buwanang payola sa isang dating chief o hepe ng Philippine National Police o PNP mula sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Giit ng mambabatas, dapat kinumpirma muna ni Villanueva ang kanyang impormasyon mula sa intelligence community bago ito isiniwalat sa hearing. Dapat din ay pinangalanan na ang itinukoy na PNP official at hindi tinukoy lang na isang former chief PNP. Nadadamay anyang iba't ibang chief PNP na tahimik na sanang namumuhay. Kahit na yung mga matatanda na mga retired chief PNP, they are very much concerned about that statement, no? Dahil nga pati sila nadadamay dahil they are also former PNP chiefs. So dapat bago inilabas yung informasyon na yan, binalidate ng husto, kinonfirm ng husto para sabihin yung sinong totoong pangalan, sino yung tao na involved, para hindi madadamay lahat. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, hindi maaaring gamiting ebidensya ang isang intelligence report na hindi pa kumpirmado. You cannot pin down anybody through intelligence reports because intelligence reports have no evidentiary value and it will not stand in court. Sa huling pagdinig ng Senado, kaugnay ng isyong kinasasangkutan ni Alice Guo alias Guo Waping, tiniyak ni retired General Villanueva na hindi naman si Senador Bato ang tinukoy na tumatanggap ng payola. Nilinaw din ito ng mambabatas direkta mula kay Alice Guo na nagsabing unang pagkakataon lang nilang nagkita sa pagdinig ng Senado at hindi ito nagbigay ng anumang pera sa Senador.
Monica, itinakda ng Senate Committee on Women ang schedule ng huling pagdinig ng Senado kaugnay ng issue ng illegal na operasyon ng Pogo. Kabilang na dyan yung mga issue na kinasasangkutan ni Alice Go. Isasagawa ang pagdinig ng Senado sa susunod na linggo. Araw yan ng Martes, September 24. Ito ay bilang paghahanda na rin sa gagawing transition ng komite para naman sa pagsisimula ng investigasyon sa mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat. Alright mga tol, yan po yung panayam, yan po yung mga deklarasyon po ni Senador Bato de la Rosa. At makikita nga po natin ay pinaliwanag po doon, no, kung may posisyon na siya po ay hindi itinutukoy doon. Okay. So, bakit ba pinag-uusapan ito ngayon ng mga tao? Sabi dito nung isa, no? Chocolate Boy 6287. Ito sa YouTube comment. Sabi ay halata naman masyado. Okay. So, hindi natin alam kung anong pinatutungkulan niya dito, no? Ano ba? Halata ba masyado si Bato na parang tinatamaan siya? Ganun ba? So, hindi natin alam. Wala tayong alam dyan. Pero, tignan pa natin yung mga comment. Bakit? Guilty siya? Okay. So, yan po. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Okay. Sabi nga ni Gretchen, where did you get that watch, Bato? Sige, bahala po kayo dyan. Stony was hit by stone. Tamaan ka, wag magalit. Okay, bahala kayo dyan. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Yung mga comment po ng mga tao dito, no? Feeling guilty kaya nag-react. Kayo pong humatol sa mga komento ng mga tao. Parang guilty ka Bato, wag ganun. Okay? So, ayan. Justice for all the victims of extrajudicial killings and crimes against humanity in the Philippines. ICC justice will prevail. Okay, sabi po yan ni Dodot Reyes. Okay, so kung makikita po natin sa usapin po na ito, dahil meron nga pong korupsyon na sinasabi pagdating po dito sa Pogo, inihayag po ng info ang galing po dito sa PAGCOR ayon po sa kaunawa po natin dito sa balita po na ito, no? Disclaimer lang mga tol, ha. So yan ay pinakikita na merong dating PNP chief na tumatanggap ng payola, no? Pogo. Correct me if I'm wrong, ha. Yan po yung nakikita ko, unawa ko po riyan. Sinasabi may tumatanggap ng payola. Pag sinabing payola ang pagkaunawa ko diyan, ay meron ko tinatanggap na something valuable o may price, direkta o hindi direktang pera mula dito sa tinutukoy po dito na Pogo. Isa na po itong criminal organized group or criminal organization na siyang nakapasok po sa ating bansa at gumawa ng mga krimen dito na malalaki. Yan, hindi lang basta-basta krimen, ha. Talagang ito po ay may kinalaman sa mga matitindi po na krimen. Kagaya po ng human trafficking. Alam ko nga po ito ay wala po itong ang tawag doon, non-bailable, no? So mahigpit po yan na pinagbabawal at yan po ay krimen na ginawa po ng Pogo. Isa lang po yan sa napakarami sa katutak na ginawa po ng Pogo na ito na salot sa ating bansa. At sino ba nagpapasok dyan, no? Walang makaalam-alam, no? Pero parang ang mga investigasyon ang pinatutunguhan po ng mga pangyayari po maging sa pag-iimbestiga sa Pogo ay mukhang tinutugis po kung sino yung mga nagpapasok po niyan sa bansa natin, nagpagamit sa mga banyagang gustong sumira ng bansa natin. Ayan po yan. At ito pong tinutukoy na tumatanggap ng payola ay naku po, yan po ay pag nakilala, napangalanan na yan at natimbog, napatunayan na ito'y totoo ang akusasyon, ay yun na po yun, mabigat pong kaso yan. So ang sinasabi po ni Senador De La Rosa ay dapat bineripika muna para hindi na ano yung iba, no, yung mga dati. Kasi parang pagkaunawa ko parang nagiging ano pa yan magiging alalahanin pa yan ng mga dating PNP chief. So may point naman, pero para sa akin ay hindi na yun enough reason para sabihin natin na i-verify muna bago inihayag. Actually wala namang inihayag na pangalan, di ba?
So, PNP chief. So, parang ano yun, simula ba ng panahon kopong-kopong ay ikukwenta ba yun na ganun? So, sila may alam, konsensya ng tao yan kung may kinalaman siya. Kung wala naman talaga siyang kinalaman, ay hindi dapat mag-alala. So, hindi ko alam kung tama ba itong reaksyon po dito ni Senator De La Rosa. Kayo, ano masasabi niyo dyan? Comment down below lang. So, bago po tayo magtapos, napakarami pong issue ngayon sa panahon ngayon. Dating po sa national security ating bansa, paano nga dumarami. Sabi nga po noon sa mga nakalipas na panahon ay yung pagdami ng mga in-check sa bansa po natin, pagdami ng itong mga nakapasok na mga pogo, paano to nangyari, napakalalaking halaga ang umiikot po sa mga usapin dito. Hanggang ngayon ay nililitis, diba? Si Alice Cuo, Sheila Cuo, Sandra Ong, iba pang mga nalilink dito. Ako ay naniniwala na darating ang hustisya po ay hayaan po ng Diyos yan na mahayag po yan at mahatulan yung hatulan. Mahayag yung mga gawa po na ginawa na mali ng mga tao na may kinalaman po rito. So, marami lang nagko-question dito bakit ganun na lang makareact po si Bato. So, wala po tayong maihahatol sa kanya dahil wala naman tayong alam talaga dito mga tao nakakita. Pero sila, di ba? Sila nakakaalam yan. So, itong akin lang, no, opinion ko lang, eh, syempre, minsan, parang nakikita lang as parang one-sided ang mga pahayag ko minsan ni Bato para sa akin. No? Kasi, di ba, pagpatungkol sa mga karapatan, tama yun, may mga karapatan, dapat maayos na nailalatag po yan. Pero pagdating po kunyari dun sa hinahanap noon na si Kibuloy na naging pugante, eh, kapag nagkakaroon ng opinion na tila kumu-question sa proseso ng paglalatag ng batas, halimbawa pag-aresto, ako I believe hindi dapat questionin ang mga pamamaraan po dito sa ating gobyerno basta maging makatarungan. At dito naniniwala ako makatarungan naman yung paghahayag o inihayag sinabing ex-PNP chief and wala namang binigay na pangalan. Ngayon nga inililinaw hindi siya kasama dito. So, siguro marami lang room for improvement sa kanya at iba't iba mga bagay. Gayon pa man ay ang Diyos na lang nakakaalam kung sino-sino talaga yung mga naririto at naniniwala ako may takdang panahon mahayag po yung mga may kinalaman dito po, especially dito sa kaso po na ito ng Pogo. So, ikaw ano masasabi mo dito sa reaksyon po ni Senator De La Rosa? Tama ba na maghayag po siya ng ganitong saloobin? Oo, may karapatan po ang lahat. Meron po tayong freedom of speech. Pero sa tingin ninyo, anong masasabi ninyo sa kanyang mga sinabi na dapat bineverifika muna bago maghayag ng words na ex-PNP chief? Ganun ba? Ganun ba yun? So, hindi ko alam, no? So, kayo na po bahalang humatol, musga at iiwan na lamang po natin ang usapin diyan. Comment down below kung ano masasabi mo and please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So, yun na nga. See you ulit sa susunod na video.